Nagtataka talaga ako kasi nung punta natin ng Aurora, at tansya ko napaka lang talaga nun eh. Pag-alis pa lang natin. Wari ko nga bro, natulo na yun ng pag-alis pa lang natin. Meron na patak yun hindi pa ganun kalakas. Hindi ganun kalakas. Kasi nung sinilip ko wala akong nakitang patak sa baba eh. Wari ko yung malayo na medyo na babatak ng natin na siguro. Oo, tapos siyempre yung pwersa ng gas nung ano. Kaya taka ako kasi bakit lumakas yung gasolina? Yung pala may tagas. Kasi hindi ako makapaniwala na sabi ko sobra-sobra na talaga. Yung 3,000 hanggang dito sa Lian. Sobra yun eh. Kasi mas, hindi one way ba ngayon? 3,000 na. Di ba yung karga natin, 3,000 mahigit? 2,000 yung pinultang. Tapos nagkarga ako ng tapos nagdagdag pa 1,000. Hindi 3,000. Sabi ko napakalakas no, sobra yun. Dahil nung pag-alis natin, nung pagka-full tank natin, binabanti ako hanggang nakarating tayo Candelaria, walang pagkilos yung walang paggalaw. Pagdating natin ng bandang Chaong, umangat ng kaunti. Pagdating natin ng bandang Padre Garcia, sabi ko parang bumibilis yung niya, parang bumibilis yung pag-angat nung gauge ng gasolina. Tapos pagdating ng Batangas City, sabi ko patay nangangalagitnaan pa lang tayo, nasa gitna na agad yung gasolina. Sabi ko sobrang bilis, isipin mo galing Padre Garcia lang hanggang Batangas City, ilang kilometro lang yun. Iba na ito. Yung pala ay ang lakas pala ng tagas. At nakita ko kanina habang nag-i-edit ako. Tingnan nyo ha, kung gaano siya kalakas sa gasolina. Ay yung niya kasi nagtaka talaga kami bakit sobrang lakas talaga ng gasolina niya. Yan. So papakita ko sa inyo kanina nung binuksan ko kasi i-adjust ko yung minor. Yun yung nakita ko sa ilalim no. Kita ko sa inyo yung patak. Yun. Kita nyo? Yan. Ganyan siya kalakas kaya nagtaka ko. Gano'n siya kalakas kaya nagtaka ko. Bakit sobrang lakas nung kain ng gasolina? Sobrang takaw niya. Papunta dito. Ngayon, nung sinilip ko kanina, yung hose butas. Yung hose butas. Eh, hindi ako makapaniwala. Napaisip na ako na i-judgean ko na to si Rosco eh. Gusto ko na sanang chap-chapin eh. Isipin mo yung 3.6 galing Tayabas hanggang dito sa Lian. Naisip ko na, dami ko na naisip dyan eh. Chap-chapin, benta kung na. Itambay na. Pero kanina, nung makita ko, medyo nagkaroon ako ng pag-asa. Kasi, ang lakas talaga ng tagas. Kukuha tayo ng mekaniko, papapalitan natin yung hose. Kasi butas lang yung hose eh. Yun yung linya mismo niya papunta sa Hindi ko alam kung sa return ito papunta sa tangke. Basta isa sa hose doon. Yun yung may butas, yung galing sa tangke papunta sa Galing tangke yun. Ha? Galing tangke. Siguro galing sa tangke. Wala naman yatang dinadaanan pag iba yun. Hindi, 3 yung hose doon eh. Isa doon return, tapos isa hangin. Sa pump. Oo. So, hindi ko alam kung sa return yun. Baka parang sa return. O, yan. Sige. So, tawag tayo ng mekaniko. Papapalitan natin yung hose. Dahil wala po kaming makuhang mekaniko na malapit at wala tayong kakilala dito. Kaya ako na lang ang nagmekaniko dito kay Rosco.
Ayan, tapos na. Okay na, wala nang tulo. Ayan. Hindi na nataga. Wala na napatak oh. So ayan, mga ka-travelers, nagawa natin ng paraan. Tayo na lang ang nag-kumpune. Oh, grabe. Ay, kailangan matyaga din kapag meron ka sasakyan. So thank you God, nagawa ko na. At nawala na yung tagas niya. Wala na yung binilhan ko kanina ng hose. Halagang 125 pesos lang. Tapos ayan, okay na ulit andar. Tapos pinatasan ko na rin yung minor niya para hindi na namamatayan. Yan yung gusto kong minor. Okay. So alis na kami maya konti.